Eto mga kababayan, vlogger na si Alona biglang tumaas ang dugo at napamura sa kanyang narinig mula sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro patungkol ito kay dating Pangulong Duterte at iba pang mga sinasangkot sa war on drugs. So dito nga po mga kababayan ay tila pa iba-iba ang mga naging pahayag nitong si Castro dahilan upang mapamura si Alona. Panoorin. During the Duterte administration when the former president was still in power, but now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay, we can say that the cases can be held, can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Hayop ka. Nanluloko ka na naman ng mga tao, putang ina mo. Linawin natin pinagsasabi nitong dalahirang chismosang marot na ito, Yung pwedeng dinggin sa Pilipinas, ang kaso ni Bato de la Rosa, yes, pwede. But it's a choice daw. Meron daw tayong rules o batas na pwedeng isuko o isurrender ang isang Pilipino sa ICC. Ina mo, shoota ka. Anong batas sa Pilipinas ang nagsabi na yes, pwede mong isurrender sa ibang bansa ang isang Pilipino? Hindi ba ito matatawag na pagtataksil sa bayan? Hindi ba pagtataksil sa isang Pilipino na hindi mo poproteksyonan bagkos isusuko mo sa ibang bansa ang isa nating mamamayan? Now, as per pwede or hindi, meron yung prosesong pagdadaanan. Ikaw bilang abogada, alam mo yan. Naalala mo nun, ipinaliwanag mo pa nga. Ito, pakinggan mo. Ang po padadaanin yung warrant. Okay, sabi ito issue ng warrant, idadaan daw muna sa DFA. DFA. Kasi country di ba? DFA, sa DFA, dadalhin sa DOJ. Okay. Pag DOJ, saka implement. Issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Anong purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahi. Ganun. Yun ang proseso. O, diba? May proseso. Hindi pwedeng basta-basta mo nila isusuko dahil nasa batas, pwedeng isuko. Hindi ganun yung Mari. Putang ina mo, mga lokohin yung mga Pilipino. Huwag mo ka kaming lokohin. Huwag mo kaming tarataduin, Mari. May prosesong pagdadaanan mo na yan. Sa kaso ni PRRD, hindi siya dumaan sa proseso. Kinuha siya, sa pilitan siyang dinala. Putang ina, tanda-tanda na nun. Napanood nating lahat kung papaano ang ginawang pambabasto sa dating Pangulo. Ipinilit sinakay sa eroplano. Putang ina, binigay na awa, may sakit na yung tao. At saka diba, kung meron mang kaso si PRRD, isama mo na itong si De La Rosa, yung mga pulis, si Bongo, hindi ko alam ba't nasama dito, no? Pagpalagay mo, sige, may kaso nga. Sa Pilipinas, pwedeng dinggin yan. Anong sinasabi mo na dapat sa ICC kasi doon hindi na-impluwensyahan kasi neutral sila? What are you trying to say? Ang Korte ng Pilipinas hindi neutral. Yung ba sinasabi mo? Putang ina ka, ang problema, applicable lang palagi sa inyo yung batas. Pero pagdating sa Duterte at kaalyado, hindi neutral ang batas, hindi neutral ang Korte. Pag sa inyo, neutral. Kaya Duterte hindi neutral kaya papadala sila sa dahig. Ganun ba yun? Putang ina ka, abogada ka. Isang malaking paninira para sa judiciary ang pinagsasabi mo. Part ka ng judiciary, diba? Bilang abogado ka. Tapos ganyan sasabihin mo sa kanila. Dapat itong madispar, itong maharot kong kumari. Pag sisinungaling ang ginagawa mo, binabaloktot mo ang batas. Itinuturo mo sa mga Pilipino, itinuturo mo sa tao ang maling interpretasyon mo ng batas.
Hindi ganyan ang trabaho ng mga abogado. Nag-aral ka ng abogasya, nag-aral ka ng batas. So sana wala kang karapatang maging tanga pagdating sa batas kasi nag-aral ka nga niyang gaga. Putang ina mo, nakakainit ka ng ulo eh. Tapos sasabihin mo pa, dapat doon idaan sa ICC para neutral, hindi mapopolitika. At least kung guilty man o hindi, si PRRD, walang magre-reklamong Pilipino. Putang ina mo, bakit si Bangag? Nagre-reklamo ng mga Pilipino dahil sa pagiging addict niya. Kung hindi rin siya guilty, di magpa-hair follicle test siya. May nalalaman ka kung guilty o hindi, etc. Bla bla bla, doon idadaan sa ICC para ano mangyari, hindi mapopolitika. Putang ina mo, para galitin ang tao ba sa pagiging addict ni Bangaga. Kung hindi rin siya guilty, magpa-hair follicle test na rin siya. Tapos sinasabi mo pa na kung hindi guilty or innocente, sila Bato de la Rosa, dapat hindi sila nagtatago. So, gamitin din kaya natin yung argumento mo kay Bangag. Kung hindi rin siya guilty, kung hindi siya addict, pwede siya magpa-hair follicle test para makita rin ng taong bayan. Para isampal nyo sa mga mukha namin na katotohanan na si Chupa Eliang Judictus Benedictus ay hindi totoong gumagamit ng interrogation. Diba? Kung hindi guilty sila Bato de la Rosa, huwag sila magtago. Sabihin mo din kay Bangag yan, kung hindi rin siya guilty, mag-hair follicle test siya, putang ina agaga. Hayop na to.